Dahil sa matinding init ng panahon, hindi may pagkakaila ang masamang epekto nito sa iba't ibang sektor sa bansa. Pero sa kabilang banda, sino mag-aakala na mayroong industriya na nagbebenepisyo sa klimang ito? Dahil ayon sa mga pag-aaral, tuwing panahon ng tag-init ay mas mataas ang produksyon ng asin. Ngunit ayon sa datos noong 2021, 93% ng mga kinokonsumong asin sa Pilipinas ay iniaangkat mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, 7% lamang ang siyang nanggagaling sa mga lokal na produksyon. Ito ay kahit ang Pilipinas ang panglima sa pinakamahabang coastline o pagkukunan ng asin sa buong mundo. Very ironic, we have the longest shoreline in the whole world. We are an archipelago na papaligiran ng dagat, and yet we are importing up to 93% of our salt, no? Kaya naman nanawagan kamakailan lang ang Philippine Association of Salt Industry Networks o PhilAsin na tangkilikin ang locally produced na mga asin at huwag na mag-angkat pa. Ayon kay PhilAsin President Gerard Conghun, nag-aangkat umano ang Pilipinas ng 550,000 hanggang 600,000 na tonelada ng asin kada taon. Ito umano ay tinatayang nagkakahalaga ng $40 million. Pagbibigay diin ni Johnny Conghun na presidente ng isang malaking kumpanyang nagmamanufacture ng asin, nararapat na suportahan ng publiko ang local farmers at producers ng asin. Ito'y upang maingat ang estado ng nasabing industriya ng bansa na kasunod na rin ng pag-unlad ng ekonomiya. Nagpahayag din ng suporta ang PhilAsin sa kamakailang pagsasakatuparan ng Republic Act 11985 na layong palakasin ang industriya ng asin sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi lamang umano nito mabibigyang prioridad ang pagbili ng mga lokal na asin, makakapagbigay din ito ng magandang oportunidad sa mga Pilipino. Dahil sa ilalim ng nasabing batas, makakagawa ito ng 100,000 oportunidad sa trabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.